Umakyat na ako sa kwarto pagkatapos naming mag-usap. Saka nagpalit ng damit. At pagkababa ko, agad na ako nagpaalam kay mama na lalabas lang ako sandali. Late na! Maaga pa. Saka sandali lang ako. Diyan lang ako sa kanto. Sagot ko kay mama. Sige, umuwi ka agad. Mama naman, hindi pa nga ako nakakalis, uwi na agad. Basta huwag ka masyado magpagabi. Ani niya at pinayagan na niya ako. Pumara ako ng taxi sa labasan at nagbatid ako sa apartment ni Karen. Salamat, Manong. Nagbayad na ako at bumaba. At agad naman ako nakita ni Karen. Nakaabang na pala siya. At nawala to bigla. Nakita ko na lang na bumukas na ang pintuan ng apartment niya. At sinalubong ako ng matamis na ngiti. Pati ng sexy nitong suot. Welcome home! Hanin niya sa akin pagkapasok ko. At nung sinara niya na ang pinto, iyakap niya ako agad ng mahigpit. Na parang ilang taon na kaming hindi nagkita. May pasalubong nga pala ako sa'yo, pero hindi ko nadala. Ani ko sa kanya nung naupo na kami sa sofa. Ay, sayang naman. Di bale, dadalhin ko na lang sa susunod. Okay, kwentuhan mo naman ako sa trip mo. At tumayo siya para pumunta sa kusina. Okay naman siya. Na-approve naman yung kontrata namin. At may bago na kaming investors ngayon. Talaga? Ang galing naman. So ano pa? Yung bahay na tinutuloyan namin malapit lang sa dagat. Naligo ka? Hindi. Sagot ko naman sa kanya. Ang KJ mo talaga, Ken, kahit kailan. Sabi niya na may dala tong 2 bote ng beer. Ay, sorry, hindi ako pwede. Paalam ko lang kasi sa mama ko, nasa kanto lang ako. Uminom ka. 1 bote lang naman eh. Ani niya. Kinuwento ko sa kanya ang lugar. Pati na rin yung bahay na tinirahan namin sa Lokban. Pati na rin yung play-by-play ng deal namin. Na natawa pa to dahil para daw akong announcer ng basketball. Kasi play-by-play pa daw. Ano? Gusto mong ikwento ko o hindi? Sige, tuloy mo lang. Ano ba ni? Natatawang sabi niya. Kaya naman tinuloy ko lang ang pagkukwento ko sa kanya. Mga lugar na napuntahan namin. Pati mga souvenir shops na nadaanan namin. Maliban doon, wala na bang nangyari? Tanong niya sa akin habang nakikipagtitigan. Na parang may tinatago ako sa kanya. Wala. Sagot ko naman. 2 babae ang kasama mo. Wala? Wala talaga. Alam mo naman ako. Very professional. Sabay laklak ng beer. Talaga lang ah. Hindi mo ginamit ang tinuro ko sa'yo? Tanong niya na nakatingin pa rin sa akin. Wala. Sayang nga eh. Biro ko sa kanya. Namuntik pa tuloy ako mabulunan nung sinabi ko yon. Good. Kasi magagalit talaga ako sa'yo kung gagamitin mo yun sa iba. At hindi sa akin. Tinuro ko sa'yo yun para sa akin lang. At hindi para sa iba. Okay? Opo, ma'am. Nani ko sa kanya. O, kumain ka na ba? Oo, kanina sa bahay.
Gusto mo ng cake? Teka, kuha kita. Ani niya at pumunta na to ng kusina. Hindi na. Busog pa kasi ako eh. Saka parang hindi nata bagay sa lasa ng birang cake. Hindi. Tikman mo. Binili ko pa to sa Red Ribbon kanina. Ani niya. At narinig ko ng ingay ng plato. Bumalik siya na may dalang isang slice ng cake na nakalagay sa plato. Tikman mo. At kumuha siya ng kaunti at nilapit to sa aking bibig. Sige na. Kaya naman ngumanga na ako at sinubo niya na ang cake. Masarap, di ba? Oo, masarap nga. Alam ko, paborito mo to. Naks, alam mo talaga ang gusto ko. Mango cake. Oo naman. At nagkatinginan kami. Medyo nagkahiyaan pa sa una. Tama nga sigurong sinabi ni Uncle John na moody si Karen. Dahil nung nakaraang araw, pagkatapos namin magpaligaya, galit na galit to sa akin. Pero ngayon, parang sobrang lambing naman niya at maalaga pa. Karen, pasensya ka na, pero kailangan ko na talagang umuwi. Paalam ko sa kanya na nagmamadali naman itong tumayo. Teka, kararating mo lang iaalis ka na agad? Tampong sabi niya sa akin. Ang paalam ko kasi sa aking ina, sandali lang ako. Magstay na lang ako dito sa Lunes ng matagal. Saka hindi tayo pwede bukas dahil nandito si Uncle John. Alam mo na, Sunday. At mukhang nalungkot naman to sa aking tinuran. Tumayo na ako at niyakap ko siya. Babawi ako sa'yo. Promise. At yumakap din to pabalik. Promise mo yan, ha? Oo. Sa Lunes dito ako maghahapunan. Pangako ko sa kanya. Dapat tuparin mo yan, Ken. Oo, tutuparin ko. Tumingin to sa akin at tumawak siya sa batok ko. Sabihila sa akin pababa sa kanya. Hanggang sa nagdikit ang mga labi namin. At pagkatapos, nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahan kami naglakad papuntang kwarto. Pagpasok namin sa loob, sinara niya na agad ang pinto at agad niya akong sinunggaban. Naging matindi ang bakbakan namin ni Karen. Nagkatitigan pa kami sandali. Namumungay ang kanyang mga mata. At kita kong nag-iinit na to. Hanggang sa nagmainit na ang mga tagpo. Napapapikit na lang ako sa ginagawa sa akin ni Karen. Para akong nasa langit. Ngunit pagbukas ko ng aking mga mata, si Ma'am Chelo ang nakikita ko. Oh, bakit? Anong problema, Ken? Takang tanong niya. Nakatingin lang ako sa maganda niyang mukha at ngumiti. Napangiti rin siya sa akin at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Malapit na sana naming maabot ang sukdulan nang pareho kaming may narinig na kumalubog sa labas. Kaya naman napatigil kami pareho. Ano yun? Mahinang tanong ko sa kanya.
Hindi ko alam. Kaya naman bumangon siya at daang-daang binuksan ang pintuan. Saka sumilip sa labas. Diyos ko. Ani niya at sinara ang pinto. Magbihis ka. Ani niya sa akin. Bakit? Basta magbihis ka, dali. Bakit nga? Takang tanong ko sa kanya. Andyan ang uncle dyan mo. Nanlamig ako bigla. Kaya walang sabing dinampot ko ang mga damit ko. At nagmamadaling sinuot ang mga to. Anong gagawin natin? Pansin ko rin na nagpapanik na to. Sa bintana, Ken. Dumaan ka sa bintana. Sige. Kaya naman mabilis akong kumilos. At maingat kong binuksan ang bintana ng kwarto. At tumakit na ako palabas. Sorry. Sabi niya sa akin ay nalikod pa ako sa labi. At agad niya nang sinara ang bintana ng kwarto. Habang dahan-dahan naman ako lumabas sa likuran. At sumilip muna sa harap. Dahil baka nandun si Uncle dyan na nagyoyosi. Pinagbawalan kasi ito ni Karen na magyosi sa loob ng apartment niya. Dahil yung usok, dumidikit sa mga gamit at mangangamoy. Nang masiguro ko na wala siya, nagingit akong naglakad palabas. Saka ako tumakbo palayo nung nasa kalye na ako. Napabuntong hininga na lamang ako sa waiting shed. Naghihintay ako ng masasakyan pa uwi sa amin. Maya-may naglakad na ako papunta sa amin. Nang may biglang pumaradang owner type jeep sa aking gilid. Patay si Papa. Ani ko sa aking sarili. Ken, anak, sobrang late na. Saan ka ba galing? Dyan lang po kay na Paul. Ganun ba? Huli ka na. Yaya niya kaya sumakay na ako sa sasakyan at nag-drive na to pa uwi sa amin. Pagdating namin sa bahay, sinermonan agad ako ni Mama. Dahil hindi daw 3 oras ang sandali, kundi 10 to 20 minutes lang daw. Aida, hindi na bata yung anak mo. Depensa sa akin ni Papa. Hindi na nga bata, pero alam mo naman ang panahon ngayon. Kapitbahay nga tinaga ng kapitbahay lang din. Ano? Hindi ba ako pwede mag-alala sa batang yan? Sermon ng Mama na pati si Papa ay nasali na rin sa galit. Dahil late na rin daw tong umuwi. Punong barangay ako, mahal. Hindi naman ako naglalakwatsa. Depensa ni Papa na tumingin sa akin na parang sinisisi ako dahil napasali pa siya sa sermon ni Mama. At pagkatapos ng mahabang diskusyonan, umakyat na ako sa taas at tinako na agad ang pinto dahil nabitin ako kay Karen kanina. At doon ko nilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Munti ka na kaming dalawa. Paano na lang kung nahuli kami ni Uncle? Pagmumuni-muni ko sa aking kwarto. Nang biglang tumunog ang aking cellphone, nag-text si Karen. Nahirapan pa akong buksan to dahil basag yung LCD ko. Sorry kanina. Bitin tuloy. Ani niya sa text. Oo nga eh. Bawi na lang tayo sa susunod. Promise yan ha. Mabilis niyang reply. Hindi na ako nag-text back pa sa kanya dahil alam ko na katatapos lang nila. Kaya naman pinatay ko na lang ang aking cellphone. Bumabalik-balik naman sa isipan ko
Ako dapat yun eh. Panik ko at tumagilid ako. At tumingin ako sa bintana. Ako dapat. Kami dapat ang natapos kanina. Hindi sila. Nakaramdam ako bigla ng selos sa uncle ko. Ay. Tumihaya ako at pinilit matulog. Sana sa susunod tayo na ang matapos. Sabi ko at natulog na ako. Nagising ako sa ingay ng katok ng kapatid ko. Kuya! Kuya! Gising kuya! Ano bang ingay yan ha, Dominic? Tinig kong tanong ng aking ina. May tawag si kuya, ma. Kaya ginigising ko. Bakit hindi mo nalang buksan? Nakakandado po eh. Ken! Ken! Gumising ka na dyan! Sigaw ni mama. Kaya naman agad-agad akong bumangon. At nakita ko mga tissue na ginamit ko kagabi. Kaya naman nagmamadali ako niligpit to. Dahil naririnig ko na kinakalikot ni mama ang doorknob. At pagkatapos kong maitapon lahat sa basurahan nito, nagkunwari ako nakakagising ko lang noon. Nung pagbukas pa lamang niya ng pinto. Bakit ang ingay niyo? Tanong ko sa kanila. Naantok na antok pa ang boses ko. Kuya, may tawag ka sa baba. Babae at ang sexy ng boses. Nakangiting sabi ng kapatid ko. Nabinatukan naman siya ni mama. Kaya naman bumaba na ako at sinagot ko yung tawag. Hello? Ken? Opo, sino po ito? Nandito ako sa kanto. Magmadali ka ha, hintayin kita. Ani niya sabay baba ng telepono. Ha? Hello? Hello? Sino kaya yun? Tanong ko sa aking sarili. Ang sexy ng boses na, kuya. Ani ni Dominic. Nabinatukan na naman siya ni mama. Kay bata-bata mo pa marunong ka na niyan? Ano Ken? Sinong tumawag? Napaisip naman ako sandali. At sa tono ng boses at pananalita niya. Boss ko yun ba? Ani ko sa aking ina. Tumaas naman ang isang kilay niya na parang nagdududa pa sa akin. Pero hindi ko nilang to pinansin at umakyat na ako sa taas. Saka kumuha ng tuwalya at naligo. Nagmamadali akong nagbihis. At pagkatapos ay nagpaalam na ako sa aking ina na winarningan na naman ako na huwag magpakalit umuwi. Oo ma, promise. Sabay halik ko sa aking ina at binatukan ko pa si Dominic ng mahina bago ko lumabas ng bahay. Ma, si kuya oh! Dinig ko pagsabi niya nang nasa labas na ako. Patakbo ako ng lakad papunta sa kanto at nakita kong itim na BMW na nakaparada roon. Tinted to at hindi mo makita ang nasa loob. Kaya naman nagdadalawang isip ako na lapitan to dahil baka hindi siyang nasa loob. Hanggang sa maya-maya lang ibinusinahan niya ako na ikinagulat ko pa. Bumaba ang passenger window nito at nung tinignan ko, si Ma'am Chelo nga ang nasa loob. Naka-miniskirt at nakasando lang at naka-shades. Ang tagal mo? Ani niya kaya lumapit na ako at binuksan ko ang pinto. Sabay sakay sa kotse niya. Sorry po.
Yun na lang ang tanging narinig ko sa kanya at pinandar na niya ang sasakyan. Maganda yung interior ng kotse ni Ma'am Chelo. Mukhang bago na parang kalalabas lang ng factory. Hinimas ko ang dashboard nito na parang taong gubat na ngayon lang ako nakita ng kotse. Tinignan ko rin ang likod nito na sobrang linis at leather pa ang upuan nito. Hindi ko napansin na tinitignan na pala ako ni Ma'am Chelo. Ay, sorry. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong klaseng kotse. Mamahalin at imported pa. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Huwag mo masyadong himasin. Baka masira yan. Biro niya kaya naman napasandal ako sa upuan ko. At narinig kong tumawa siya ng mahina. You're such an idiot, Ken. Ani niya sa akin kaya napahiya ako sa kanya. Maya may inon na lang niya ang radyo. At nakinig kami ng music habang tinatahak namin ang daan na hindi ko alam kung saan papunta. Ma'am, Chelo? Saan pala tayo pupunta? You'll see. Sabi niya lang sa akin at hindi na ito nagsalita pa. Sorry na nibago kasi ako. Bakit mo pala ako sinundo? I told you. You'll see. Parang naiinis ang tono ng boses niya. Kaya naman tumahimik na lang ako at tumingin na lamang sa bintana. Tinitingnan ko ang mga tao at konsyeng nadadaanan namin. At maya-maya lang, lumiko siya sa isang kali na parang pamilyar sa akin ng lugar. Sa ano to Ani ko. At tama nga ang hinala ko nung pumasok na to sa isang garahe. Na binuksan niya ang kanyang bintana at may pinindot siyang mga numero. At bumukas na ang gate. Saka pinasok na ang kanyang sasakyan. Ma'am Chelo. Ay, Chelo, remember? Ay, sorry Chelo. Bakit nandito tayo? You'll see. Ani niya at pinarada niya na ang kanyang sasakyan na meron pang pangalan niyang parking lot. Hanggang sa bumaba na kami ng sasakyan at binuksan niya ang kanyang trunk. Dalhin mo yung nasa likod at sumunod ka na sa akin. Utos siya at may pinindot na naman siyang numero sa gilid ng elevator at bumukas to. Halika na. Niyaya nito sa akin at pinindot niya ang number 4. Pagbukas ng elevator, naglakad lang kami ng ilang hakbang at nakita ko na may malaking pintuan sa harapan namin. Kinuha niya ang susi niya sa bag at binuksan to. Halika, pasok ka sa loob. Agad naman akong sumunod sa kanya at namangha ko sa laki at ganda nito. Wow! Napanganga ako sa laki ng lugar at ang linis nito. Lagay mo na sa kusina yan and make yourself comfortable. Ani niya at umalis na to. Pumasok siya sa isang kwarto. Kaya naman dinala ko na sa kusina ang dala kong groceries. At namangha rin ako sa laki ng kusina niya. Wow! Malaki pa sa sala namin to Ani ko. At ang linis nito na parang hindi nagluluto. Dahil sa tingin ko, bago pa yung mga gamit niya na hindi pa ito nagagamit. Binuksan ko ang ref niya. Nakita ko na puno to ng inumin. May champagne, wines, tubig, at meron din tong cake na hindi pa nagalaw. Wow! Paborito ko to. Kaya naman kumuha ko ng isang piraso. Nabigla nilang sumara ang pinto ng ref
At napahinto ako nang kakagatin ko na sana yung strawberry na kinuha ko sa ref. "Put it down!" Ani niya sa akin. Kaya naman ibabalik ko na sana sa loob ang strawberry na kinuha ko. "Ah, what are you doing?" "Ay, ibabalik ko po." "Hinawakan mo na yan. Kainin mo na." Kaya naman napangiti ako. Dahil talagang paborito ko to. "Salamat." Muntong hininga na lamang narinig ko sa kanya. Lumakad daw papunta sa center table ng kusina niya. Napaho na lang ako sa kanyang suot dahil nagpalit to ng damit. Naka-fit to na shirt. Nakitang-kita talagang magandang hubog niya. "What?" Tanong niya nung nakita niya ako nakatitig sa kanya. "Wow, ang sexy mo." Sabi ko sa kanya. At maya-maya lang pinapalapit niya ako gamit ang kanyang daliri. At nung nasa harapan ko na siya, "Behave." Bulong niya sa aking tenga. At tinulak niya ako palayo sa kanya. Naghabang lang ako sa kanyang utos habang nagluluto siya. "Abot mo nga yung suka." At inabot ko naman to. Pati na rin yung ibang mga gulay. At yung huli, yung red wine na hinalo niya sa kanyang niluluto na humahalimuyak sa bango. "Kaya nalika." Tawag niya sa akin kaya naman lumapit ako sa kanya. At pinatikim niya sa akin ang kanyang niluluto. "What do you think?" "Ang sarap." Ani ko sa kanya na wala man lang tong reaksyon. At binalik na ang atensyon sa pagluluto. "Set the table. It's almost done." Kaya naman agad na akong kumuha ng plato, baso, kutsara, at tinidor na tinuro pa niya sa akin kung saan to nakalagay. At pagkatapos ay naupo na ako sa aking upuan at naghintay na sa kanyang matapos. Lumabas to sa kusina na may bitbit tong malaking mangkok at nilagay niya to sa gitna ng mesa. "Hold on." Ani niya at bumalik to sa kusina. At pagbalik niya, meron na tong dalang sandok. "Alright, let me give you some." "Go ahead." Nakatayo lang to sa gilid ko. Hinihintay niya kainin ko ang sinerve niya. "Ang sarap." Ani ko sa kanya at ngumiti ito. Pumunta to sa kanyang upuan. At nagsali na rin to sa kanyang plato at kumain. "Saan mo natutunan magluto ng ganito? Ang sarap." "Sa mama ko." Siguro sobrang sarap ng mga luto niya." "Yeah." Yun lang ang tanging sagot niya. "Kaninong kondo pala to?" "Obviously, mine." Pilosop ang sagot niya. Sorry. Ang laki kasi para sa isang tao lang." "So, gusto ka ng malaking kondo eh." "Sobrang tahimik dito. Hindi kagaya sa amin na maingay ang kapitbahay." Ani ko naman sa kanya. "Wala akong kapitbahay." "Ha? Anong wala kang kapitbahay?" "Like I said, wala akong kapitbahay. Akin ang buong floor." Ani niya sa akin na muntik akong mabulunan. Kaya agad akong uminom ng tubig. "What's wrong?" Ikaw na mag-isang nakatira sa floor na to?" Oo, ako lang mag-isa."
Ang mahal siguro tumira rito. Di kaya nagsahod ko. At tumingin to sa akin kaya natahimik ako. Bakit? Hindi ba sapat ang sahod na binibigay ko sa'yo? Diretsong tanong niya sa akin. Okay naman po. Uminom ako ng maraming tubig. At pagkatapos namin kumain, sinabihan niya ako na maghintay sa sala. Walang TV sa sala? Ano kayang ginagawa niya rito pag wala siyang trabaho? Ni wala man lang kahit maliit na TV para makapanood ng... May TV ako. Nagulat ako nang bigla tong sumulpot sa likuran ko. Nakita kong may dala tong bote at dalawang baso. Natawa na lang ako. Idiot. Ano niya at naupo sa tabi ko. May kinuha siya sa ilalim ng center table niya. Remote control. Ani ko nung makita ko to. May pinindot siya rito. Dahilan para bumukas sa malaking aparador sa harapan namin. At nagulat ako dahil may nakatago palang malaking TV sa loob nito. Happy? Tanong niya sa akin. At nginitian ko naman siya sabay sabi na, oh God, sobra. Tuwang-tuwa akong sagot sa kanya. Nanood kami ng show sa cable habang umiinom ng wine. Nakakalahati na ata kami nang tinamaan ako ng konti. Ang ganda mo, Ma'am Chelo. Napatingin naman to sa akin. Chelo. Chelo? Lo? Lasing ka na ba? Tanong niya sa akin. Ngunit inakbayan ko siya. Nainayaan naman niya ako. Inamoy ko ang kanyang leeg habang umiinom naman to ng kanyang wine. Maya-maya humarap na to sa akin at tinawakan niya ang aking ibaba at siniila ko ng halik. Binuka niya ang bibig ko gamit ng kanyang daliri at dumaloy ang wine na ininom niya kanina sa bibig ko at nilunok ko to. Muli itong uminom at sinalin sa bibig ko. Inulit pa niya to ng pangatlong beses. At pagkatapos niyang isalin sa bibig ko ang wine, sinugaban ko agad siya. Hanggang sa dahan-dahan ang kumandong si Chelo sa akin. Iba talagang alindog ng boss ko. Hanggang sa naging mainit na ang mga tagpo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Hanggang sa maramdaman ko na malapit niya nang maabot ang suktulan. At ilang segundo na lang din ay maabot ko na rin ang langit. Huwag sa loob, Ken. Saad ni Chelo. At dahil sa kalasingan, hindi ko napansin ang sinabi niya sa akin. Naramdaman naman to ng boss ko, kaya agad niya akong tinulak gamit ang dalawang paa niya. Napasigaw ako sa ginawa niya. Naramdaman ko nilang matigas na mesang binagsakan ko. Oh God! Napasigaw siya nang makita niya akong bumagsak sa center table niya. Mabuti na lang ay kahoy ito. Dahil pag nagkataon na sa lamin to, malamang nasa ospital na ako. Pagod na pagod kaming dalawa. Nararamdaman ko naman ang sakit sa likod ko nang humupa na ang init. Nakabitin ang ulo ko sa dulo ng mesa. Maya-may nakita ko tang tumayo at sinabing, I told you once already, Ken. Huwag sa loob.
Galit niyang sabi sa akin na hindi ko ito makuhang seryosohin. Bakit? Anong bakit? Yung unang gabi natin, hinayaan mo ko. Idiot, hindi sa loob yun. Ani niya sa akin na napaisip naman ako. At biglang napabitin ang ulo ko. Dahil naalala ko na si Karen pala yun. Don't you ever forget that, Ken? Galit na sabi niya sa akin na tumingin ako sa kanya at sinabing, "Yes, ma'am." Nakita kong lumakad to sa may ulunan ko at marahan siyang umupo sa mukha ko. Since you almost disobey my order. Huh? Alam mo na ang gagawin sa ibaba ko. Nginitian ko to at sinunod ang gusto niya. Good boy. Come, let's go. Yaya niya sa akin at tumayo naman ako kaagad at sumunod na sa kanya. Come here, Ken. Tawag niya sa akin nung pumasok to sa bathtub. Sumunod ako sa kanya. Pinaupo niya ako rito. At sumunod naman siya. Saka sumandal sa akin. Cello. Iba talaga ang alindog nito. Nakakabaliw ang kagandahan niya. Sa kanilang apat, pumapangalawa lang si Karen. Pangatlo si Emma. At pang-apat si Diana. Kung ikukumpara ko sila. Nauuna talaga sa kagandahan at kaseksihan si Ma'am Cello. Lalo pa yung yaman na meron sila. Kaya marami rin na naliligaw sa kanya. Pero hindi niya to binibigyan ng pansin. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili niya na maging... Teka, ano nga ba kami? Kasalukuyan kami nakaupo sa bathtub habang naglalakbay ang aking mga kamay. Relax na relax siyang nakasandal sa akin. Ano nga ba talaga kami? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ko siya may tanong ng diretsyo dahil halatang iniiwasan niya to. Kahapon nga nang isinabi ko sa kanyang tungkol sa amin na iniiwasan niya ako at nagmamadali pa itong ihatid ako sa bahay. Ken? Yeah? Something wrong? Tanong niya sa akin. Ngunit wala lang ang tanging kong naisagot. Come on. Something on your mind? Tanong niya na bumangon pa to sa pagkasandal sa akin at hinarap niya ako. Wala. Masakit lang yung likod ko. Sorry kanina ha. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Sabi ko sa kanya. Nahinawakan ko ang kanyang mga kamay at pinisil to. Maligo na tayo. Yaya niya sa akin. Kaya naman umahon na kami. Dinali niya muna yung tubig at pagkatapos binuksan niya na ang shower. Natinulak pa niya ako papasok sa loob at naligo na kami. Pagkatapos ay naglakad kami sa mahabang hallway. Nakita ko ang kanyang office. May sarili siyang library. At nung dumating na kami sa dulo, binuksan niya ang pinto at niyaya ko sa loob. Ano sa tingin mo? Tanong niya sa akin nung binuksan niya na ang ilaw at bumukod ang malaking gym niya. May treadmill, may punching bags, mga dumbbells,
pati na rin yung mga human punching bag. Teka, akala ko ba sa ano tayo? What? Yung sabi mo kanina nung pumasok tayo sa kwarto mo. Paalala ko sa kanya. Oh, bakit ka tumawa? Bago mo ako mapapayag, you have to beat me first. Ani niya sa akin. Tinanggal niya ang kanyang tuwalya at wala siyang saplot na nakatayo sa harapan ko. Anong beat? Takang tanong ko sa kanya. Natumulon-tulon pa siya ng kaunti. Parang kinukondisyon niya ang kanyang sarili. Iniikot-ikot niya ang kanyang ulo. Nag-i-stretching siya. At tinaas ang dalawang kamay niya na pa-level sa kanyang ulo. Doon lang rumihistro sa isipan ko kung ano ang gusto niyang mangyari. Teka. Ano to? Ayoko. Ani ko sa kanya. Nasa isang iglap lang, lumipad ang kanyang kamay patungo sa mukha ko. Mabuti na lang inakailig ako at tumakbo ko palayo sa kanya. Teka! Hindi ako uy! Teka! Sabi ko sa kanya dahil hinahabol pa niya ako at panay ang kanyang suntok sa akin. Kaya naman tinatakpan ko ang aking mukha, pati na rin ang aking katawan kung saan siya sumusuntok. Come on, Ken! Give me something here. Ani niya na tumigil siya sa paghabol sa akin. Napinapawisan naman akong nakatayo sa gilid ng gym. Kaya naman ang ginawa ko, tinaas ko ang aking dalawang kamay para ipakita sa kanya na susuko ako at hindi ako lalaban sa kanya. Goodness, boy! Ani niya habang papalapit sa akin. Ang ganda talaga ng katawan ni Ma'am Cielo. Habang naglalakad siya papalapit, lalo pa siyang gumaganda dahil sa kanyang ngiti. Sorry, Ken. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko eh. Okay lang. Come here. I'm not going to attack you anymore. Sigurado ka? Takot kong tanong sa kanya. Jeez, come here. Naka-open arms pa siya at hinintay akong lumapit sa kanya para yakapin ako. Kaya naman naging kampante ako at lumapit na sa kanya. Akala ko uwi na akong may... Ani ko nang lumakap ako sa kanya. Nang bigla nalang umikot ang gym at dumilim ito. Nagising ako na parang pinalo ko ng 2x2 sa likuran ko. At nakita ko ang kinsami ng binuka ko ng aking mga mata. Maya-may narinig akong mga yapak na papalapit sa akin. How's the floor? Nakangiting tanong niya habang nakatayo to sa aking gilid. Bumangon ako at naramdaman ko masakit ang aking likuran. Ay, anong nangyari? Lumuhod to at sinabing, I throw you on the floor. Come, let's do it again. Sabay tayo niya at pumasisyon ulit to gaya kanina. Bigla ko natauhan. Kaya naman bilis akong tumayo at tumakbo ulit sa gilid ng gym. You're so funny, Ken. Tawa siya ng tawa na kinuha niya ang kanyang tuwalya sa sahig. Come on, mag-base na tayo. Natatawa pa rin siya nang lumabas kami ng gym. Bumalik na kami sa kwarto niya at inabot niya sa akin ang isang supot na may lamang damit. Isuot mo yan. Ano to?
Where that one? Shorts? Bakit parang may bintana sa harap? Oh God! Hindi ka ba nakakita ng boxer shorts? Hindi pa. Wear that one. And forget about your pang-ibaba. Tinapon ko na yon. Ha? Bakit? Binili pa naman ng mama ko yun. Wear that one. Utos niya sa akin. Kaya naman sinuot ko na lang to. There you go. Ano niya nung nakapagbihis na ako. Come on, follow me. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang sinusundan ko siya papunta sa kabilang side ng kondo. At nung binuksan niya na ang pinto, sa dulo ng hallway, bumungad sa amin ang maliwanag na sinag ng araw. Meron dumaliit na pool. At makikita mo sa labas ng glass wall na may upuan sa terrace niya. Wow, para ako nasa resort nito ah. Yeah, ako ang nag-design nito. Papa ko lang ang nagbayad. Ani niya sa akin na hinawakan ng aking mga kamay at hinila niya ako palabas sa terrace. Mainit sa labas. Tinignan ko ang ibabaw nito. Nakita ko na floor lang pala niya ang meron nito. Special yung condo mo ah. Yup. We own the building, so I can design whatever I want. Namangha naman ako sa giling at ganda ng design niya. Come with me. Ayan niya uli sa akin sa loob. Do you know how to swim, Ken? Hindi ako mahilig eh. Bakit? Tanong ko sa kanya na nakita ko na nagtatanggalan siya ng mga nakabalot sa kanya. Bigla na naman akong nag-init. I'm going in. Ani niya na lumingon pa to sa akin bago siya tumalon sa pool. Ay, bahala na. Ani ko sa aking sarili na nagmamadali din ako naghubad at tumalon sa pool. Saka ko lumangoy patungo sa kanya na nakaupo na ngayon sa hagdanan. Akala ko ba hindi ka marunong lumangoy? Ang sabi ko, hindi ako mahilig. Not di ako marunong. Come here. Hinila niya ako padikit sa kanya at naglapat ang aming mga labi. Nakaisang round kami sa swimming pool. At nung natapos na kami, naglakad na kami pabalik sa kusina para kumuha ng maiinom. At pagkatapos nun, pinahiga niya ako sa sofa at tumabit to sa akin. Narinig ko na naghahaming to. Nag-enjoy talaga ako, Cello. That's good. Nag-isa maya-may narinig kong tumunog ang aking phone. Natumingin pa siya sa akin. Dala mo ang phone mo? Takang tanong niya. Oo. Tumayo ako at kinuha to sa bulsa ng pantalon ko. Na nahirapan pa akong sagutin to dahil sa basag ang LCD nito. Hello, Ma? Maya-maya nakita ko nakatayo na sa likuran ng recliner si Ma'am Cello. Na tinitingnan ako habang umiinom to ng juice. Saan ka ba nagpunta? Tanong ng aking ina. Kasama ko po yung boss ko, Ma. May inaasikaso lang kaming trabaho. Linggo ngayon ah. Bakit may trabaho ka? Ma, pinaliwanag ko na sa inyo yan. Na anytime tatawagin ako ng boss ko.
Anong oras ka naman uuwi? Tanong niya kaya napatingin ako kay Ma'am Chelo. Hindi pa ako sure kung anong oras. Basta tatawag ako bago ako umalis dito. Natahimik naman sandali ang aking ina. Sige, basta mag-ingat ka. Sige po ma, kailangan na ako ng boss ko. Sige. At binaba niya na ang telepono. Mama ko. Oh. Yun lang ang tanging niyang sagot. Maya-may punta kami ng kusina. At napansin ko na parang panay ang tingin niya sa kamay ko. Nakasalukuyang nakahawak sa cellphone ko. Gumagana pa pala yan? Oo. Pero nahihirapan akong sagutin ng tawag dahil basag yung LCD. Tawag kasi ako ng tawag sa phone mo kagabi. Hindi mo sinasagot. Ay, sorry. Namamatay kasi to simula nung... Hindi ko tinuloy dahil kasalanan naman ni Ma'am Chelo kung bakit nabasag ang LCD ng phone ko. Sinungitan lang niya ako at umalis na siya ng kusina. Nakita ko siyang pumunta sa sala. Kaya naman tinapos ko ang pagkain ko. Saka nilagay sa sink ang platong ginamit ko at sumunod na sa kanya. Wala rito. Nasabi ko nung wala to sa sala. Kaya naman kinuha ko ang damit ko. Nasakto naman pumasok siya sa sala. Aalis ka na? Tanong niya sa akin. Niligpit ko lang po yung damit ko. Akala ko kasi alis ka na eh. Hindi pa ma'am. Chelo. Yung pang ibaba mo, wag mong kakalimutan ha. Opo, kunin ko po. Ani ko sa kanya at pumunta sa bola. At pagbalik ko ng sala, nakita ko nagbihis na rin si Ma'am Chelo. Oh, it's almost 5 na pala. Hatid na lang kita. Ani niya sa akin. Wait, bihis na muna ako. Stay. Dito ako magbihis. Ani niya at umupo sa sofa habang tinitingnan ako ng napakalagkit. Come on, Ken. Okay po. You need a new shirt. Ani niya at tumayo bigla at bigla tang pumunta sa kanyang kwarto. Bumalik siya na inabot sa akin ang isang plastic bag na may lamang shirt sa loob. Suot mo yan. At muli itong umupo sa sofa at tiningnan ako. Well, what are you waiting for? Ani niya nung kinuha ko ng shirt sa loob ng plastic at tiningnan ko to. Seryoso ka? Tanong ko sa kanya na nakita ko natatawa pa to. Wear it! Sigaw niya sa akin. At wala akong choice dahil kinuha niyang t-shirt na suot ko kanina at inilahila niya to hanggang mapunit ang kwelyo nito.